Siyempre, isang a day in a life na naman to. Oo nga pala, sa mga hindi nakakaalam, support worker po ako dito sa Canada. May nagtanong sa akin na na isang viewer sa YouTube na paano daw maging caregiver. So hindi naman ako caregiver pero binigyan ko siya ng konting insights. Yung iba kasi nag-aaral sa Pilipinas sa caregiving sa may TESDA and then kumukuha lang sila ng experience. Tapos sobrang swerte mo kapag meron kang kamag-anak dito sa Canada tapos i-sponsoran ka sa caregiver kasi pwede yun. Normally, ganun yata ginagawa ng mga tao dito. And then after 2 years and then after they get their PR, pwede na silang umalis and then do whatever they want. Dito naman kasi after you get your permanent residency, you can do whatever you want in your life. Mag-aral ka ulit or do the business or go back to the industry that you're doing in the Philippines, you can do that. Kasi dito sa Canada, you all have the freedom to do what you please. So kung gusto mo mag-aral, mag-aral ka. Kung gusto mo magnegosyo, magnegosyo ka. So kung sino man nanonood nito and then may plano pumunta dito sa Canada, I think studying in healthcare industry is one of the best choice. Kasi number one, meron siyang pathway for permanent residency. Tapos sobrang in demand talaga niya. Whether you're PSW or a healthcare aide or a RPN or RN or whatever it is so in demand. Sa una, sobrang hirap niya kasi nag-adjust ako talaga ng sobra-sobra. Break muna tayo kasi napapagod na ako eh. Ayan, kumain lang ako ng raspberry turnover. Sobrang sarap nito. And then boom, lunch na agad. Alam niyo ang gulo nito. Mukbang yata to, hindi yata to trabaho. Oo nga pala, itong kinakain ko ngayon is galing lahat sa garden except yung blueberries. Yung lettuce, kaka-harvest ko lang yan. Sobrang sarap, sobrang crispy, sobrang tamis. And then yung cucumber, yan, galing din yan sa garden. For pickling cucumber yan, pero kinain ko na, sayang naman. Tapos dito, mayroong lumapit sa akin na isang residente tapos nakipag-checkahan. I don't do it in my apartment too. I get antsy. If I sit too long in my apartment, I get antsy. Yeah, I gotta keep going. Yeah, get some fresh air, do something. It's battery powered, eh? Oh wow, saves a lot of energy. All right. So after nung break ko na yun, pumunta na ako sa trabaho ulit. Ayan, mukbang na naman. Hindi. Dinner ko kasi to. Bumili na lang ako ng wrap. Ayan, no? Sobrang sarap niya, promise. So, balik tayo sa pagiging healthcare worker. So, in demand talaga siya sa buong Canada. Tapos, sa pagkakaalam ko, kahit 1 year experience ka lang dito sa Canada, pwede ka nang mag-apply ng permanent residency. Yung iba nga 6 months lang. Nga pala, wag niyo akong ibaba siya. No bashing po tayo dito mga sir. Alam nyo, hindi to trabaho. Mukbang nung ginagawa ko dito. Hindi, biro lang. Break ko kasi yan, grabe naman kayo. Tapos ayun na nga, kung meron ka ng 6 months dito sa full time na nagtatrabaho sa support worker, pwede ka nang mag-lodge sa OINP. OINP pala is Ontario Immigration Nominee Program. So pagkatapos natin nagbukbang, nagbukbang po tayo kanina. Nagtrabaho na naman tayo ulit. Tapos kung pagod ka na sa Pilipinas, tapos meron ka namang way na pumunta dito, why not try it? Pero kung kontento ka naman sa buhay mo dyan, edi magstay ka na lang dyan. At least kasama mo yung pamilya mo, di ba? Meron talagang pros and cons ang mga decision natin sa buhay. Dito na nga pala nagtatapos yung 12-hour shift ko. 7 PM na dito pero tignan nyo naman sobrang maliwanag pa. So paano? Bukas ulit!